Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Ang sarili niya. Aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga. Meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Walang sinabing mukhang bakla si Marcos. Sinabi natin mukha siyang tomboy. Bakit siya mukhang tomboy? Kamukha niya si Charis. Hindi naman bakla si Charis eh. Tomboy yun eh. Gago ba kayo? Baklang babae yun. Oo. So si Charis, kung di ba naman kayo mga tanga? Pukin ang ina nyo. Sabi nga ni Chris Etchu, para akong pinatawag sa principal's office. Tapos yung principal, ninang ko. O kaya yung principal, nanay ko. Tangina nyo, paano ako papagalitan yan? Pag pinagalitan ako niyan, panggap lang yan. Oo, natural. Kung hindi ba naman kayo mga bobo. Ito si Sandro Marcos, pupunta talaga yan sa ICI kasi ginawa talaga nila yung ICI. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Ginawa ni Bongbong Marcos itong ICI para mailayo sa kanya yung investigasyon at magmukhang meron siyang initiative na imbestigahan itong issue na ito. Pero ang tanong, may pondo ba ito? Wala. Meron ba itong kakayanan na magpakulong? Wala. Meron ba itong ICI na ito na kakayanan na mang-raid ng mga bahay? Mang-aresto? Wala. Putang ina, bakit binuo pa ito? Kita ninyo, nagsisipag-resignan na yung mga tao dyan. Bakit? Kasi naglolokohan sila. Bakit? Nag-iimbestiga sila pero walang patutunguhan. Bakit? Kasi nga, wala naman talagang kapangyarihan itong ICI na ito. Ginawa lang naman kasi itong ICI na ito para lang masabi na si Bongbong nagsimula ng investigasyon. Na si Bongbong ay hindi siya kriminal, magnanakaw kasi nga nagpa-imbestiga siya. Yun naman ang main purpose ng ICI na to. Pumapasok lang yung mga taga-ICI na yan para gampanan yung tungkulin nila na wala naman talagang silbi. Walang silbi kasi tingnan ninyo pagpasok ni Pangulong Marcos na gunggong. Unang-una niyang sinibak ang Presidential Anti-Corruption Commission being headed by actually JB Hinlo and si Greco Bellica. Ang trabaho nun is ito pulisin ang mga DPWH, mga magnanakaw na mga taga-gobyerno. Yun ang trabaho. Tinanggal yun ni Bongbong Marcos. Paano mo sasabihin na si Bongbong Marcos hindi magnanakaw? Yung gwardiya ng bangko tinanggal niya. Di ba naman kayo mga tanga? Kaya naniniwala pa kayo dito sa ICI. Di sana siya nag-abolish ng PACC. Di sana binuo niya yung PACC. Because technically, itong ginagawa na ito ng ICI, ginagawa yan ng PACC. Tinanggal nga niya yung PACC. Alam niyo kung bakit? Tinanggal niya yung PACC kasi daw duplication ng trabaho. Meron na daw kasing COA, meron na daw kasing ombudsman, meron naman daw Sandigan Bayan, may NBI naman daw na pwedeng mag-imbestiga ng mga corruption. Bakit meron pang PACC? So tinanggal niya yun. Tinanggal niya yun para magbuo siya ng bago, ICI, para kontrolado niya yung ICI kasi yung PACC din niya kontrolado yun. Kasi lahat ng inilagay ni Pangulong doon sa ahensya na yun, appointee ni Pangulong Duterte. Pag pinalitan naman niya yung mga tao doon sa loob, ganun din. Magmumukha lang yan ombudsman na pinilit nilang paupuin si Boying Rimulya. So, yun yung problema natin. Umaten dito si Sandro Marcos para sabihin din niya, katulad din ng tatay niya, kung ano yung style nung tatay. Kaya sabi niya, idol niya tatay niya. Kung ano yung style nung tatay niyang Tolonges,
para iiwas yung sarili niya. Ganun din ang ginagawa ni Sandro. I submit myself to ICI. Putang ina nyo, tatay mo gumawa niyan. Puro appointee ng tatay mo lahat yan. Putang ina niyan. Paano kayo iimbestigahan yan? O, kita mo, yung babes sa Singson, umalis na, nag-resign na. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya, nakatarantaduhan lang tong investigasyon na to. Puro sila rekomendasyon. Nasa ombudsman pa rin naman eh. Kung yung rekomendasyon nila gagawin or i-honor ng ombudsman eh. O, so halimbawa may rekomendasyon itong mga to na ikasuhan si Romualdez. Tingnan mo, meron na silang rekomendasyon na kasuhan si Romualdez. May kaso na si Romualdez? Wala. May warrant of arrest sa si Romualdez? Wala. Kasi yung kaso ni Romualdez, once na inaccept yan ng idinakit yan ng Department of Ombudsman. Once idinakit ng ombudsman yan, dahil plunder yung kaso, dapat nag-i-issue na sila ng warrant of arrest. Ikinukulong na sana nila yung tao na yan. Pero dahil nga no bail ang plunder, hindi nila isasampa yung kaso na yan. Kailan pa sinabi ni Vince Dizon na nire-recommenda na nila sampahan ng kaso si Romualdez? Asa si Romualdez ngayon? Putang ina, baka wala na sa Pilipinas yan. Naiintindihan nyo yung ibig natin sabihin. So pumunta dito si Sandro Marcos for optics. Sinabi lang niya na magpapaimbestiga ako. Ano pa bang issue nila bukod sa corruption? May issue pa sila ng droga. Bakit hindi siya magpa-subject to drug test? Bakit hindi nila i-address yung issue ng droga? Bakit yung corruption kaya nilang i-address kagad? Kasi may gawa-gawa silang departamento na ICI na. Putang ina yan, walang pangil yan. Puro gilagid lang yan. Kahit anong kagat niyan, hindi nakakasugat yung ICI na yan. Nag-live stream sila, 'di ba? Ang tapang-tapang nito ni Tomboy. Pumunta diyan, sumumpa sabay. Sige, live stream to. Hindi, pwede executive session. Putang ina niyan. Executive session, akala ko ba matapang ka? Kung talagang matapang ka, ila-live stream mo 'yan. Pero alam ko naman na hindi nyo talaga ila-live stream 'yan kasi syempre hindi nyo naman ipapakita sa sa taong bayan kung paano nyo pinupulbuhan sa likod diyan si Sandro Marcos diyan sa ICI. Pinupulbuhan nyo sa likod, pinag-iheli nyo, baka pinupunasan nyo pa ng muta yan dahil wala pang tulog yan. Tingnan mo executive session yung gusto nung ulol. Paglabas niya, nagpapa-interview siya. Gago ka pala eh. Ayaw mong marinig yung usapan sa loob tapos paglabas nagsasabi ka ng mga opinion mong kundi ka man naman gunggong. Di ba, what's the sense? Niloloko lang talaga tayo ng mga hayop na ito. Ito. Sige, pakinggan natin to balitan to. About some of our questions kasi marami kaming detalyang tinanong there are Tinanin nyo kung paano itong ICI mag-interpret. Kasi ganito under investigation. Nag-i-investigate sila. Tapos nagpapa-interview sila sa media. Sir, ano po nangyari doon? Nag-iimbestiga ka, bakit mo kailangan sabihin kung ano yung naging usapan nyo sa investigasyon? It's supposed to be secret. Tama? Kasi nga executive session eh. Nag-request ng executive session. Pinagbigyan nyo. Etong gunggong na to paglabas, nagpa-interview. Tapos ikaw naman, na taga-ICI, nagpa-interview din sa media. Di puta, niloloko nyo tao. Bakit? Hindi nyo pinakita yung pinag-usapan nyo doon, tapos kanya-kanya kayo ng version ng pinag-usapan. Tingnan ninyo kung paano nila ipoposisyon yung mga sagot ni Marcos at yung issue. many projects in this district, but not in the scale of the insertions that were asserted to by Saldico. Di ba? Merong sinasabi si Saldico. Ito, yung ganito kalaki, yung insertion ni Sandro Marcos. Ganito kalaki by the billions. Ngayon, ipinakita niya yung insertion ni Sandro na nasa GAA mismo. Nasa GAA. Ngayon, ang sinasabi nitong ICI na may mga proyekto si Sandro sa distrito niya, pero hindi kasing laki nung insertion na sinasabi ni Saldico. Anong ibig sabihin nun? Nakaw nga eh. Ang sinasabi nga dito, mga magnanakaw itong mga ito eh. Ibig sabihin niyan, kung meron siyang ganitong kalaking pera sa insertion, tapos yung proyekto niya, hindi nagtutugma doon sa insertion niya, pukinang ina, ghost project yung iba. Tama? Tingnan ninyo. Nowhere near those numbers. That's why I had to dig deeper. Tinanong ko sa kanya,
baka naman may mga ibang agencies na nag-insert sa distrito nyo other than insertion sa DPWH. As he had only the information of DPWH for this afternoon. Di ba? Meron siyang insertion na nasa GAA mismo. Nasa General Appropriations Act, may listahan yun. Nakalagay nga doon yung mga insertions at kung saan napunta. Ngayon, ganun kalaki yung insertion, nung tiningnan yung distrito niya, hindi nagtugma yung numero. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung insertion niya, yung iba doon, napunta sa distrito niya. Nasaan yung iba? Ang sinasabi nila, baka naman may nag-insert na ibang ahensya ng gobyerno. Insertion nga niya eh. Paano may mag-insert doon na ibang ahensya ng gobyerno? Eh, hindi naman pwede mag-insert yung ibang ahensya ng gobyerno bukod sa mga congressman, senador at saka presidente. So, ibig sabihin, dito sa istorya na ito, kino-confirm ng ICI na yes, may mga projects si Sandro sa kanyang distrito but nowhere near the actual insertion niya. Saan nga, yun ang tanong, saan ngayon napunta yung mga insertion niya? Sa bulsa ba niya? Hindi ba yun nga ang sinasabi ni Zaldico? Ang sinasabi ni Zaldico na yung pera na yan, ninanakaw nilang magkakamag-anak. Oh, so that explains it. Ito lang, okay man lang sana eh. If meron akong insertion na 50 billion, let's say for example, 50 billion, nilagay lahat yan sa distrito niya. Yung napunta sa distrito niya na projects na buhaya, natapos or ginagawa pa lang, 50 billion. There's no question about it. Why? Ang question na lang dito is, masyado mo naman pinrioritize yung distrito mo, 250,000 lang yung botante dyan. Ang liit lang ng pinoproduce na pera niyan. Lugi yung investment natin dyan. Pero ang kagandahan, lahat ng pera napunta sa serbisyo, lahat ng pera napunta sa proyekto. Okay yun. Makapal lang ang mukha niya, mas pinrioritize niya yung probinsya niya kaysa sa ibang probinsya, pero katrabaho kasi talaga ng congressman yan eh. Na nire-represent mo yung tao, nangako ka sa tao, gusto mong, tsaka i-take advantage mo kasi nga ang signatory, tatay mo. Tsuhin mo yung Speaker of the House. So kung may i-request ka sa distrito mo para sa mga residente mo, goods yun. Pero kung meron kang insertion na 50 billion, tapos let's say for example, 10 billion lang, yung proyekto na napunta sa distrito mo, saan mo dinala? Saan mo dinala? Yung 40 billion. Ano to ballpark lang to figure lang to For example, 50 billion, 10 billion napunta sa distrito niya. Nasaan yung 40 billion? Ghost project yon. Pwede ba nating tawaging ghost project yon? O hindi nagtugma eh. O so umamin ng ICI na hindi nagtugma. Ngayon hinahanapan ng ICI. Bakit hindi nagtugma? Baka naman may ibang ahensya ng gobyerno na nag-insert or ininsertan ka, hindi lang DPWH. Tinuturuan na nga nila si Sandro nang isasagot eh, kasi napakalaki ng discrepancy noong proyekto niya versus nandoon sa GAA niya. Ngayon, ang gusto nilang ipalabas dito, ang gusto nilang isaksak sa isip ng tao, o kita nyo, mali si Zaldico. Mali si Zaldico kasi ang sinasabi niya, 50 billion yung insertion ko, pero 10 billion lang yung nasa distrito ko. Oh, mali si Zaldico. Hindi. Mali si Zaldico. Nasa GAA yung pinakita ni Zaldico. Hindi ba natatandaan ninyo pinakita din niya yung nasa GAA na insertion ni Pangulong Marcos na 100 billion? Kinonfirm yun ni Lacson. Oo, nandoon talaga yung insertion. Nasa GAA talaga. Ito din yung kay Sandro. Nandiyan din sa GAA. Ngayon, dapat ang pagkakapaintindi natin sa tao, merong lumulutang. May lumulutang na halaga ng pera, hindi akma doon sa proyekto niya sa distrito niya. Saan po napunta yun? Dapat doon nyo ginisa ito si Tomboy. Oh, tama, mali. Oh, tanan nyo. Oh. So, I don't know kung may mga, kasi maaaring may mga state college doon, may hospital doon. Maaaring may... Sinabi ba ni Sandro Marcos yun? Hindi eh. Ang ICI mismo ang nagja-justify sa discrepancy sa hindi pagbangga ng tamang numero
sa mga proyekto ni Sandro Marcos sa Ilocos. For example nga 50 billion, 10 billion lang yung nandoon. So may 40 billion na discrepancy. So ang ICI ang naghahanap, baka may mga eskwelahan doon na itinayo. Baka may mga ospital na itinayo. Dapat ang nagbibigay ng justification kung nasan yung additional na pera na yon si Sandro. Hindi yung ICI mismo Tapos sasabihin nyo, maganda tong investigasyon ng ICI. The airport. So baka may ibang naglagay. Pati airport na damay. Parang tinuturuan na nila si Sandro, ang laki nito. Sabi na natin kalahati. Sa 50 billion, 25 billion lang yung napunta sa ano niya. May 25 billion pa nawawala. Tuturuan kita, sabihin mo napunta sa airport. Sabihin mo napunta sa hospital. Sabihin mo napunta sa ganito, ganunin mo. Tinuturuan na siya ng ICI kasi nga walang maisagot tong gunggong na ito. Ang sinasabi lang ng gunggong, ito lang yung proyekto ko Saan nang galing yung sinabi ni Saldico? Gago, ikaw naglagay nun Ikaw naglagay ng insertion tapos ko-question mo si Saldico, hindi naman siya naglagay ng insertion para sa'yo. Nakalagay dun insertion mo nasa GAA yun Hindi ba meron nga kayong allocable budget? Putangin na ninyo talaga Nasaan na ba yung allocable budget? Nandito pa ba yun? Ha? Wala na yata yung natanggal ko na yata yung allocable nasa allocable budget nyo nga. Kayo 15 billion yung 15 billion yung allocable budget mo, yung PDAP mo. Yung uncle mo 14 million, mas matigas nga ang mukha mo. Bago-bago mo lang sa bubut ka pa lang, kakalabas mo pa lang sa itlog Mas malaki na yung yung PDAP mo kaysa sa tsuhin mo. Hindi ka naman Speaker of the House. Tayo na sindikato talaga tong mga to Ay, dun sa distrito na hindi DPWH. Kaya baka malaki nga. But as far as DPWH, the numbers do not show the numbers that... As far as DPWH, the numbers do not show dun sa sinabi ni Saldico. Pero, dahil alam ng ICI na nasa GAA yun, hinahanapan ng ICI, baka napunta sa ganito, baka napunta sa ganyan, baka napunta sa ganyan. Ba't kayo? Bakit hindi si Sandro ang magsabi, insertion niya yun? Tanungin niyo si Sandro, saan tong insertion mo napunta? Kung hindi niya maipaliwanag kung nasan yung insertion niya napunta, putang ina, ninakaw niya yan, sa tingin ko. Wala na tayong ibang iisipin. Hindi natin pwedeng sabihin na tawag dito, Saldico ang mali. Kasi yung insertion, hindi naman pwedeng I will put an insertion for Sandro Marcos. Hindi. Yung insertion doon naka-attention kay Sandro Marcos, siya gumawa ng insertion na yun. Hindi si Saldico, sumunod lang yan. Kung ano yung insertion na gusto ng presidente, ni Sandro at saka ni Romualdez, ilalagay lang ni Saldico yan. Kasi nga utusan nila si Saldico, yun ang trabaho ni Saldico. Ilagay yun sa GAA. Saldico was asserting or saying, one-third lang of the numbers, 1/3 of the numbers. So 1/3. Ano ba yung 1/3 ng 50 billion? Kayo na mag-mathematics. Si Sandro Marcos may binigay bang dokumento? Kasi yung kinikwento nyo sa amin na sinabi sa inyo, I don't think hindi naman kailangan. Meron 5 kahon. Yung mga NEP at saka submissions ng mga barangay na proving to us that ito yung mga hiningi sa akin. Other than this, all the others were already insertions, But sa akin ang mas importante, okay na, may insertion. Anong ginawa mo dun sa insertion? Doon. Nakuha mo. Walang problema sa insertion. Ang tanong, anong ginawa mo sa insertion? Nasagot ba ni Sandro yun? Hindi nasagot ni Sandro yun. Kaya itong ICI na to, wala talagang kwenta to. Miski ako si Babe sa Singson, aalis talaga ako. Putay na, sinasayang natin oras natin Mantakin mo, kanya-kanya daw sila ng dala ng kanya-kanya sila ng dala ng mga computer, kanya-kanya daw sila ng dala ng mga parapernalya. Mantakin nyo, nag-aabono daw sila. Paano ka makakasolve ng problema kung wala kang budget? Parang parang si Bongbong Marcos, nagbuo siya ng boy band. Nagbuo si Bongbong Marcos ng isang boy band, tapos walang mga instrumento, walang gitara, walang tambol,
walang bass, kakanta lang sila, a cappella. Tapos makikipag-compete sila. Makikipag-compete sila sa full band o kaya full orchestra. Putang ina, paano ka mananalo doon? Ang ibig ko sabihin, binuo ni Bongbong Marcos itong mga sundalo na ito para lumaban, tapos kanya-kanyang dala ng tinidor at saka ng kutsilyo. Do you get me? Papaano ka magiging successful kung wala kang pondo? Ibig sabihin, si Bongbong, ginawa lang niya to for the sake na meron siyang ginawa, pero wala talaga tong silbi. Para kang pinapasok ng eskwelahan ng wala kang baon. Paano ka matututo? Walang laman yung sikmura mo. Yung tiyan mo nga, hindi mo kaya lamanan. Yung utak mo pa kaya. Nakukuha niyo yung ibig natin sabihin. Itong ICI na ito, isa-isa, malalagas talaga yung mga yan. Bakit? Kasi mapapahiya sila eh. Yung ginagawang basura, yung ginawang dumi ng Malacanang at saka ng Congress, sila yung magtatry maglinis. Ang masaklap, gustong ipalinis sa kanila, wala silang walis. Binigay sa kanila tinidor. Tang-ina niyan, magwawalis ka, tinidor yung binigay sa'yo. Kung di ka ba naman gago, aalis ka talaga dyan. So yun ang katanungan. Ang mas importante, ano yung ginawa mo sa insertion? Yun yung tanong niya kay Sandro Marcos, anong ginawa niya sa insertion? Walang sagot si Sandro syempre. Eto, pakita natin tong balitang to at reaksyonan na din. Sige, pasok. Commission for Infrastructure, si House Majority Leader Sandro Marcos. Habang si Congressman Pulong Duterte naman, ayaw raw humarap sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Diba? Ang tapang-tapang nila. Si Sandro Marcos humarap sa ICI. Si Duterte humarap sa ICI. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, Dada, wala naman palang silbi yung ICI. Hindi naman pala kaya nung ICI makapagpakulong. Bakit hindi umatin si Pulong doon? Wala naman palang kayang gawin yung ICI kay Pulong. Ang problema kasi dito, pag nagpunta si Pulong dyan, pwede nilang gisahin si Pulong, tas ilabas nila sa media yung panggigisa nila kay Pulong. Kasi pwedeng gisahin nila si Pulong tapos si Sandro hindi nila gisahin. Kasi nga, weaponized itong ICI na ito na imbestigahan ng malaliman yung mga kalaban nila. Pero pag sila yung iniimbestigahan, wala pa isang oras, lalabas na yan, magpapapreskon na yan. So, ang sabi ni Pulong, bakit ako pupunta sa inyo? Putanginan nyo. Wala naman silbi yan. Kayo nagbuo niyan, tas pupunta ako dyan. Kalaban, kumbaga, alam ko nang aambushin nyo ko dyan, dadaan pa ba ako dyan? Di ba? Meron na nakaposisyon diyan na mga kalaban, nakatutok na yung baril doon sa kalsada, dadaan ka ron, babariling ka nun. Alam ko na, dadaan pa ako ron kung di ba naman ako gago. Siyempre hindi na ako pupunta diyan. I will not give you an opportunity para babuyin ako. Now, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na functional naman. Ano yun? Merong NBI, merong ombudsman, merong ganito, merong ganyan. ACOA, at kung ano-ano pa. Doon tayo. Doon tayo pumunta. Kung may problema kayo sa syudad ko, nanggaling na dito ang ICI. Anong rekomendasyon ng ICI? Di ipasa nyo na yung rekomendasyon nyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, kung saan nyo gusto. May investigasyon na kayong ginagawa rito. Sinabi ko naman sa inyo, ayan, DPWH, investigahan nyo yung DPWH dito. Tingnan nyo kung palpak yung mga proyekto dito. Di ba hanggang ngayon wala naman kayong masabi na palpak yung mga proyekto? Sino ang mga nagpapakalat ng peking mga balita ngayon? Sila Tinyo. Tingnan mo, si Tinyo, yung gagong pumalit kay Franz Castro na convicted na child abuser. Nagsasampa siya ng petisyon sa ICI para imbestigahan si Pulong. Kasi may plano talaga yung mga yan. Aambushin nila eh. Kumbaga ganito ang gagawin yan. Ako, si Tinyo, si Pulong. Tapos yung ICI yung mga ambush. Ako si Tinyo, iimbitahan ko si Pulong. Pare, birthday ko. Punta ka naman dito sa akin. Punta ka dito sa akin. Sira yung kalsada doon sa may sitio 8, dumaan ka sa may sitio 6. Mas shortcut yun eh. Doon ka dumaan, papunta sa bahay ha. Tapos nandoon. Si Pulong naman tanga, dadaan doon. Nandoon yung aambush sa kanya. Patay siya pag dumaan siya doon.
So sa tingin niyo dadaan si Pulong sa talino niyan, dadaan niya sa patibong nila? Kasi nga mayroon may connivance na ang komunista at saka ang gobyerno talaga. Nagsasanib puwersa na yan para kanain etong mga Duterte. True enough. Kasi may proper mayroon namang ombudsman. Ba't hindi doon magpunta sa ombudsman si Tinyo? Kung meron naman siya mga napakaraming ebidensya, kasi ang ginagawa niya, meron siyang sinasabi na si Pulong may mga ganitong problema sa budget. Dadali niya sa ICI para imbestigahan ng ICI at yung ICI makakuha ng additional na ebidensya. Walang ebidensya si Tinyo. Kaya siya humihingi ng tulong sa ICI para magkaroon ng ebidensya yung lahat ng mga pinagsasasabi niya. Kasi hindi siya pwedeng dumiretso sa ombudsman. Bakit? Kailangan kasi pag dumiretso ka sa ombudsman, nagreklamo ka doon, kompleto ka ng ebidensya. Wala siyang ebidensya. Walang ebidensya si Tinyo, kaya nga nagpapatulong siya sa ICI para makagather ng evidence. Gago, di ba? Hindi nyo kami kaya. Sabi ko nga sa inyo mga ulul kayo. O diretso. Kanya. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Sumalang na sa pagdinig sa Independent Commission O tangina, kurap ng kurap o sabog na sabog. Sige, putangin na nyo, wag nyong ihinto hanggang sa putasinghutin nyo lahat. for Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Pero ang live stream ng hearing tumagal lang ng ilang minuto. Humiling kasi ng executive session ang abogado niya para malaya raw makapagbigay ng impormasyon ang kongresista. We again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request, so we will adjourn this. Tignan mo, sino yung mga miyembro nito? Si Azurin, puta, anong credentials ni Azurin para maging maging investigador siya ng ng korupsyon? Hindi naman siya taga-COA, hindi naman siya wala. Kasi tingnan mo itong Babe Singson, yung tatlo na ito, dating justice sa Supreme Court. Ito, may mga alam to. Pero ito si Azurin, anong ginagawa niyan dyan? Pugin ang ina niyan. Pag pinag-recite mo yan, matataiyan dyan. Kaya alam mo ito, kabubuhan lang tong na to. Kita mo nga yung opisina nila, putang ina yan, lame-lamesa lang. Inan yan. Alam mo palabas lang O yan, parang isang kwarto, tinanggalan ng mga mesa, nilagyan ng mesang mahaba, isang mesang maiklit. Putang ina yan, kung ako taga ibang bansa, tapos titingnan ko yung nag-iimbestiga ng korupsyon, parang putang ina, kubo-kubo lang. Hindi talaga ako maniniwala sa investigasyon yan. Pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa lang talaga ito Usually, yung mga ibang bansa, pag may mga ganito, gagawa yan ng isang lugar na talagang fit dyan sa investigasyon nila. Pero ito hindi kwarto lang to, parang pucha, dating kainan lang to tapos nilagyan lang nila ng lamesa, tapos yun na yun Hindi man nag-effort Alam natin talaga na wala talaga ito, wala sa puso nila na solusyonan itong issue ng corruption dito. Matatapos na lang yung termino ni Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, pagtapos yan, lilipad yan ng ibang bansa, puta, hindi nyo na mahahabol yan. Maniwala kayo. And go into executive session. Pumayag naman ang kongresista na ilabas ang video recording ng testimonya niya sa ICI. Ayon kay Congressman Sandro, hindi siya ipinatawag ng komisyon. Hindi rin daw siya paksa ng anumang investigasyon. Voluntaryo siyang humarap sa pagdinig. Di ba gagong-gago? Voluntaryo kang humarap doon. Putang ina niyan. Hindi ka nila pinapatawag. Voluntaryo kang haharap doon. Kung ako, pumunta ka sa bahay ko, hindi kita iniimbita. Puta, in-expect mo may handa ako para sa'yo. Ito, bahay ko. Nandiyan dyan ako, nakaganito ako. Huwag kumatok ka. Pagbukas mo, oy, boss, nandito ako. Kahit ayaw mo, pumunta ako sa bahay mo, makikikain ako. Tanga ka pala Paano kang mong ine-expect na may pagkain dito? Hindi man kita inimbita. Hindi ko nga alam na darating ka ngayon. Alam mo yung kung bakit yun yung sinasabi ko? Tang inang yan, pupunta si Sandro sa ICI. Hindi siya pinapatawag ng ICI. Ibig sabihin, walang itatanong ICI sa kanya. Walang nakahandang tanong ang ICI para imbestigahan siya. Kasi nga, hindi naman siya dapat imbestigahan ng ICI. Bakit hindi niya antayin na yung ICI ang magpatawag sa kanya? Kasi kapag ICI ang nagpatawag sa'yo, merong nakaredy yung ICI na itatanong sa'yo. May nakita yung ICI na kailangan mong ipaliwanag. Ganon din pag pinatawag kita sa bahay ko. Sigurado ko maghahanda ako ng something, soft drinks, ensimada, pandekoko. Pagdating mo rito, kakain ka. Inimbita kita Pero kung pumunta ka sa bahay ko,
wala akong handa. Kumatok ka dyan, tas makikikain ka, kokotongan talaga kita. So, ibig sabihin, kagaguhan tong pagpunta ni Sandro sa ICI. Bakit? Walang nakahandang tanong ang ICI sa kanya. Hindi naman siya imbitado eh. Pumunta ng ICI si Tanga. Nandito ako ngayon para imbestigahan nyo ko. Anong iimbestigahan namin? Kasi sinabi ni Saldico na meron daw akong ninakaw na ganitong halaga. Eh, hindi naman yan totoo. Eh, anong magiging rebuttal questions ng ICI? Eh, hindi nga siya imbitado eh. O di sasabihin ng ICI, ganun ba? So, wala kang kinalaman doon. So, hindi totoo yun. O di tapos na usapan, putang ina nyo, ninoko nyo tao. Tangina nyo, hindi kayo mo nanalo talaga sa katarantaduhan namin. O, lalo na sa kaululan ko, hindi kayo ubura sa akin dahil kupal ako eh. Tangina, di ba? Kayo, isipin nyo, tama ba yung sinasabi ko? Pupunta ka sa isang pagdiriwang na hindi ka imbitado? May ihahanda ba sila para sa'yo? Wala. O, so may nakahanda bang tanong, investigasyon ang ICI kay Sandro? Wala. Kasi hindi naman siya inimbita doon in the first place. O, ngayon, si Pulong Duterte, inimbita siya. O, anong ibig sabihin? May nakaredy ang ICI na mga itatanong sa kanya. Kasi siya yung inimbita eh. Tama? Magkaiba yun. So, iba yung nagpunta ron. Iba yung nagpunta ron na hindi naman imbitado doon sa iniimbitahan. Kasi yung iniimbitahan, naka-ready ang mga yan. Naka-ready yung mga armas nilang pang ambush sa'yo. Diretso. Ang ICI para makatulong sa investigasyon sa flood control scandal. Wala po akong tinatago. So, ngiting-ngiti si Gago. Ngiting-ngiti si Gago kasi nga alam niya eh. Hindi naman ready yung mga tao magtanong sa kanya. Paglabas niya dyan, vindicated na siya. Kasi nga, umatin ako sa ICI. Natanong ka ba? Hindi. Bakit? Wala sila na ready tanong kasi biglaan lang ako nagpunta rito. I'm happy to assist them in any way, shape, or form. Assist them in what? Ina dyan, hindi. Inassist mo sila saan? Hindi ka nga inimbitahan dyan eh. Hindi nga nila gusto yung antayin mo na makakuha sila ng sapat na mga itatanong sa'yo bago ka magpunta. Hindi yung bigla kang pupunta dyan tapos bati-bati na. Hindi ganun yun. Matatanda ang pinaratangan siya ni dating Congressman Zaldico na nagsingit ng 50 billion pesos sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Pero tulad ng pagtanggi ni Congressman Sandro noon, muli niyang iginiit na kasinungalingan ang mga alegasyon ni Ko. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? So dito talaga makikita mo, gago talaga to si Sandro Marcos. Ang tingin talaga nila sa mga Duterte kalaban. Ang tingin talaga nila sa mga Duterte kalaban. Kasi bakit ako maglalagay ng project doon? Tanga, yun na nga yun eh. Bakit ka maglalagay ng project doon, ikalaban mo yun? Ibig sabihin, ghost project yung ilalagay mo sa Davao. Planted yun. Planted yun. Halimbawa, ganito, maglagay ka ng project sa Davao. Pondohan mo. Siyempre, ang naka-ano dyan, DPWH. Pero wag nating sabihin mo na yung project dun sa Davao gawin, pero wag mong lagyan ng pera para hindi matuloy. Putang ina niyan, ghost project yan. Magkakaroon ngayon ng ghost project sa Davao. Diba? So he's setting up Davao to fail. Huling-huli ka dito. Alam mo, Sandro Marcos, maling-mali pa nga yung sinabi mo na mga nakatira doon Duterte. Actually, hindi naman Duterte ang may-ari ng Davao City. Hindi po nila pag-aari ang Davao. Ang mga nasa Davao po, mga Pilipino yan, na supposedly pinagsisilbisyuhan ng tatay mo, regardless kung anong political color. Dito mo makikita talagang bobot mga puki ng inatong mga Marcos na ito. Na ang trato talaga nila sa mga taga Davao, kalaban. Kahit na yung mga taga Davao, nagbabayad ng buwis, law-abiding citizen, feeling nila na yung mga taga Davao, anak lahat ni Pangulong Duterte yan. Mali talaga yun, Sandro Marcos. Kasi presidente tatay mo ng buong Pilipinas. Hindi lang siya presidente ng mga loyalistang tanga.
Presidente po siya ng lahat ng mga Pilipino. Kaya paano mo masasabi na itong pamilya nito magsiservisyo para sa bayan kung sinasabi nila na yung mga alyado ng mga Duterte kalaban nila? Plain and simple tong sinabi ni Sandro eh. Ba't ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam natin kung sino nakatira doon. Tanga-tanga talaga eh. Tanga talaga. Dapat ang sinabi mo, bakit ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Hindi man ako taga Davao. Si congressman ako ng distrito ko. Dapat ang focus ko, distrito ko. Ba't ako maglalagay sa ibang lugar? Common sense dictates na I'm the representative of Ilocos Norte District 1. So dapat lahat ng proyekto ko pang District 1. Kaya nga lang kasi, ang laki nung perang kinuha mo. Na kung ilalagay mo yun sa distrito mo, mahuhuli ka. Kaya, sige, ilagay na lang natin sa ibang mga distrito, pero akin yan, ha? Akin yan, ha? Akin yan. Basta ilagay mo lang dyan sa listahan, akin yan. Kasi ICI na mismo nagsasabi na hindi nagtutugma yung mga proyekto niya sa distrito niya doon sa insertion niya. So double black eye siya dito. Pinakita niya na ang politika talaga ng mga Marcos is para lang sa mga kaibigan kaloyalista nila. Pag kalaban na nila, putyang ina, hindi na nila tutulungan yan. Matutuwa pa nga sana sa yung tao eh. Actually, naglagay ako ng insertion sa Davao City. Dapat nga, doon lang ako sa distrito ko, pero naglagay ako sa Davao kasi nakita ko may problema din doon. Pero kung di ka ba naman bobo, maglalagay ka ng proyekto sa Davao, di sana pinadaan mo yun sa congressman nung distrito na paglalagyan mo ng proyekto na yun. Hindi ba? So, dito pa lang may malalaman mo na talaga na putsang inan to, may kalokohan talagang ginagawa ito. Sabi niya hindi daw siya maglalagay ng sa Davao, ng proyekto sa Davao. Pero yung tatay niya inaangkin yung proyekto ng mga Duterte sa Davao. Yung Bukana, na tulay. Inaangkin ng tatay niya, kanila daw yun, 2023. Ulul. Kaya na 2018, 2020, 2018 pa yan, inasikaso ng Davao ni Pangulong Duterte. Actually pinatitigil nga lahat lahat ng mga Chinese funded na mga ito donated to lahat ng mga Chinese funded na mga infrastructure pinatigil ng tatay mo. Nakiusap lang si Inday na itong Bukana at saka yung Samal Bridge wag nang idamay kasi yun lang yung malaking maitutulong noon sa probinsya ng Davao. Kaya yun lang yung nagtuloy. Pero lahat ng mga infra na yan, nagsimula yung planning niya nung panahon ni Pangulong Duterte, pati yung subway. Panahon ni Pangulong Duterte yan, nag-groundbreaking lang yan sa panahon ng tatay mo, pero lahat nung usapan, kontrata, kwentuhan, nagsimula nung panahon ni Pangulong Duterte. Putangin na nyo. Lahat na lang ninakaw ninyo ninanakaw nyo pati yung mga proyektong hindi sa inyo. Mga hayop kayo talaga. Bukod sa budget insertions, lumabas sa allocables yung pinapaliwanag ito, we are talking about insertions Iba pa yung insertion sa allocable Magkaiba pa po yun. Iba pa po yung allocables kasi yung allocable nga para siyang PDAF. So, ipinapaliwanag niya yung insertion niya. Tinutulungan siya ng ICI kung paano niya ipapaliwanag yung insertion. Pero yung allocable, meron na siyang sagot? Isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng 15 billion pesos na allocables. Ito yung pondo ng DPWH na napupunta sa bawat distrito para sa infrastructure projects. Tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Tinanong tungkol dyan si Congressman Sandro, pero hindi siya sumagot. Report on your allocable. Walang sagot. Diba? Walang sagot si Gago pagdating sa allocable kasi hindi niya yan kayang lusutan. Hindi niya kayang lusutan yung allocable na yan. Tinan mo, kung kaya niyang sulusutan yan, magsasabi na siya. Kasi nakapag-practice sila doon pa lang sa insertion na inilagay ni Zaldico. May practice na sila doon. Kaya ang tapang niya magsagot. Pero pagdating sa allocable, wala pa. Hindi pa nila napag-uusapan kung paano lulusutan yun. Kaya nung tinanong siya, hindi niya dininay. Nagtago na siya sa palda ng nanay niya. Yan ang sinasabi ko. Kasabi ko nga sa inyo one mistake after another, one corruption after another. Grabe. Saan nyo dadalhin to ganito karaming pera? So sa usapin ng PDAF, dahil sinabi ng PCIJ na silang magtsuhin ang PDAF scam, pork barrel scam, king.
Pork Barrel King, silang dalawa, o kita mo, kaya niya sagutin? Hindi. Wala pa silang ano dito. Wala pa silang napag-usapan, wala pa silang game plan, hindi pa to dapat na pag-uusapan. So kung sino ka man media na nagtanong ka, yari ka sa kanila. Oh. So manloloko itong mga ito. Mga hudas itong mga ito. Sasagot lang ang mga ito doon sa meron na silang script. Pero pag kayong talagang totoong-totoo, yung ngayon pa lang, mainit na mainit, wala yan. Hindi sasakaya, sabi ko sa inyo drug test, sasagot yung mga yan sa mga corruption na kasi ginawa nila yung mga corruption meron na yan silang mga escape plan. Ganun kasi kapag magnanakaw ka sa isang bangko, hindi naman, ang pinakamahirap talaga dun is how to go out with the money na ninakaw mo sa bangko. Madali lang mo pumasok ng bangko. Madali lang pumasok ng vault. Ang problema, paano mo ilalabas yung mananakaw mo doon sa vault? Diba? Yun ang mahirap. How to get away with the crime. So, itong mga to, yung insertion nila, meron na silang escape route. Meron na silang dadaanan palabas. Dito tayo dadaan. Kumbaga may plano na sila dyan. Pag nasukol, meron na silang plano. Itong pork barrel scandal nila, wala pa sila, hindi nila to napag-isipan na nalalabas ito. Na mahuhuli sila dito. Kaya wala pa silang sagot. Ayan, tinanong, Sir, ano masasabi mo sa allocable mo? Wala, dead ma. Huli. Sa inyo hindi kayo uubra sa barateros. Kung si Sandro humarap sa ICI kahit hindi pinapatawag, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabi kahapon na bukas sa investigasyon kaugnay ng mga kinukwestiyong proyekto sa kanya. Sinasabi niya, bukas ako sa investigasyon. Hindi naman niya sinabi na hindi siya bukas sa investigasyon. Sinabi naman na niya yan even before na open sila sa investigation. Meron nga siyang malaking libro, binagsak nga niya. Ayan na yan na yung report ng DPWH. Kunin niyo na. Di ba salita ng salita si Sandro Marcos tungkol sa bilyon-bilyon na budget niya? Sinabi niya, imbestigahan niyo ako. Walang problema. We are inviting you to investigate. Mag-imbestiga. ICI, mag-imbestiga ka. Di mag-imbestiga ka. Pero ipapatawag mo ko dyan, fuck you. Nek, aambushin mo ko dyan. Kung ano yung kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Ano yung tanong mo, ibigay mo sa akin. Lahat ng dokumento, ipapasa ko sa inyo dyan sa ICI. Pero yung pupunta ako dyan, tatanungin niyo ko. Kukornerin niyo ko. Putang ina niyo, hindi niyo ko kaya. Bakit? Hindi naman ang nag-deputize ng opisina na yan, si Bongbong. Kalaban namin si Bongbong. Di pag nagpunta kami dyan, nagpunta kami sa Lions Den. Di nginat-ngat nyo kami dyan. Kung di ba kayo mga tanga? Hindi ba? Hindi. Ba't ako kakagat sa patibong nyo? Yung sa patibong nga namin na drug test, hindi kayo kumakagat. Walang sinabi si Pulong na a-attend siya dyan. Sinabi ni Pulong, I'm open to investigation. Mabuti nga investigahan nila. But I will not go to ICI to humiliate myself because pupunta ako dyan, hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko kasi vindictive na yung mga nandiyan dyan. Biased na yung mga nandiyan dyan. Meron na silang sets of questions na mapapahiya ako at lalabas yan sa media, magmumukha akong kurakot. Hindi ko kayo i-dignify. Pumunta kayo sa probinsya ko, lahat ng dokumento na kailangan nyo, kunin nyo. Padaanin natin sa tamang ahensya. Isampa nyo yan sa ombudsman, isampa nyo sa NBI. Kung saan nyo man gustong isampa, haharapin ko kayo. But not in ICI. Haharap ako sa ICI. Ang pangit-pangit ng nyo dyan, nung investigation room nyo dyan. Hindi nyo man lang nga pinaghandaan Wala nga daw sariling mga gamit yung mga tao dyan Tapos pupunta ako dyan. Distrito. Pero ngayon, sinabi niyang hindi siya haharap sa pagdinig ng ICI dahil wala raw itong kapangyarihan at jurisdiksyon sa kongresista. Ginagamit lang daw ng palasyo ang ICI para sa propaganda at ginagawa raw na punching bag ang mga hindi kaalyado ng administrasyon. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinagasi? Hindi nga dinagasi Pulong, tanga. Hindi siya magpapabudol sa'yo. Hindi siya magpapaloko sa'yo. Kung gusto magsuntukan kayong dalawa, hindi ka uurungan yan. Pero sabi mo, I welcome the investigation at wala tayong tinatago at walang kinatatakutan. Ano ba sinabi ni Pulong? Sinabi ba ni Pulong na hindi siya magpapaimbestiga sa ICI? Sinabi lang niya, hindi ako pupunta dyan. I am welcome. Ang problema, comprehension Ang problema, hindi kayo marunong umintindi. Sinabi ni Pulong, hindi ako pupunta sa ICI, pero welcome ako sa investigation. Kung anong kailangan nilang dokumento, ipipresenta namin. Pero hindi ako pupunta dyan. Ba't pa ako pupunta dyan?
Besides, kahit sa COA kayo magreklamo, sa NBI, sa DOJ, Ombudsman, Sandigan Bayan, ready ako dyan. Sinasabi ba ni Pulong na ayaw kong magpaimbestiga? Hindi ako magpapaimbestiga, nek nyo. Walang ganun. Hindi yan katulad nila Marcos na ayaw magpa-drug test. Comprehension ang problema mo dito, Tinyo. Yung wala kang utak, yun ang problema mo. Si Congressman Pulong. Ano raw nangyari sa sinabi niyang wala siyang tinatago at walang kinakatakutan? Sagot naman ni Congressman Pulong, hindi siya umatras. Umayaw lang siya sa palabas. Giit pa niya, hindi raw siya ipinanganak kahapon para mahulog sa patibong nila. Hindi rin daw siya parte ng Appropriations Committee noong nangyari ang mga anomalya, kaya hindi raw siya ang dapat humarap sa ICI. O kaya nga dito makikita mo talaga na yung mga komunista at saka itong si administrasyon ni Bongbong, ano na talaga sila? Married na talaga sila, kinasal na talaga sila. O, kinasal na sila para talagang hahantingin itong mga Duterte. Daon na ng hiniling ni Tinyo na imbestigahan ng ICI ang nasa 4 na bilyong pisong halaga ng flood. Anyways, ito isa pang balita. Ang dami nating balita ngayon ito isa pang balita tungkol dito sa paghahalintulad ni Bongbong Marcos ng kanser sa Pilipinas. Sige, pasok. Inihalintulad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanser ang korupsyon sa bansa. Git ng Pangulo, may mga masasagasaang tao para masigurong matutuldukan ang katiwalian sa gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Paskong-Pasko na ang feel sa loob ng Malacanang Hall na may mga pinailawang Christmas tree. Nang magtalumpati si 500 ba yung Noche Buena nyo dyan? 500 ba yan? Baka hindi Baka sobra-sobra sa 500 yan Pangulong Bongbong Marcos sa year-end fellowship, problema pa rin sa korupsyon ng kanyang bukang bibig. Inihalin tulad niya pa ito sa nakamamatay na sakit. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. You will bleed. Pagka daw tinanggal mo yung cancer, you will bleed. Alam mo, Bongbong Marcos, doon ka nagkamali. Doon ka nagkamali kasi yung cancer ng Pilipinas, kayo. Ang cancer ng Pilipinas, yung pamilya ninyo. At simula noong dumating kayo na mga cancer ng Pilipinas noong 2022, yung Pilipinas nagdugo na. Nagdugo na dahil sa cancer na kayo ang may gawa.